O di lagyan po natin. O di nakaraos. Yan ang mga ulam na gandang buhay po sa inyo mga kaibigan. Ano po ba ulam natin ngayon ha? Hinahalo ko lang to. Ibang iba po ang klase ng pagluluto ko nitong ating pangkaraniwang ulam na kasarap naman. Ating inuulam palagi. Nilahukan ko lang po ng mga konting ricado para marami makakain. Tapos nilagyan ko po ng gulay. Kung gusto nyo lang naman, gagawa po tayo ng sarsa ni Re. Kapag mainit na yung mantika, ataduhin na po natin itong ating ulam. Ganyan rin po ginawa ko dito sa ulam. Bago ko po pinakita sa inyo inihanda ko na muna kanina. Panoorin nyo po Mga 3 kutsarang mantika, 4 na. Iprito muna natin tong ating talong Ito po ay natira. Nagluto ako ng talong nung isang araw, di po ba? Ito'y kalahating talong. Malalaki yung talong na nabibili dito sa banda ko Hindi po ito yung nakikita natin sa palengke. Hiniwa ko ng maliliit. Yan ang una natin gagawin. Malagyan na nga ng konting asin. Sige, prito po natin yan palagay ko'y maayos na. Nakita nyo ba? Isasama ko na po itong ating bichuelas. Konting bichuelas. Ang ginawa ko po ito hiniwa ko ng talagang maliliit na parang kasing laki ng gisante. Patayin nga po na natin. Sasalin ko po muna dito sa isang malukong. At hayaan natin lumamig ng sandali. Ayan. Gandang tignan, di po ba? Ito naman ang isunod natin. Giniling na baboy po. Palagay ko, ayos na to. Papatayin ko po yung apoy Salin muna natin sa isang maliit na plangganita. Lagyan natin ulit ng konting mantika, 2 kutsara. Tsaka na po tayo mag-isa ng konting bawang. At konting sibuyas. Lagyan na natin tong isang kamatis. Para may kulay. Lagyan ko na po ng konting asin, konting paminta. At yan lang naman ang panlasa niyan Lalagay ko na po itong ating kimchi. Haluin na po natin yan. Papatayin ko na yung apoy Isalin na po natin dito sa ating giniling na baboy na niluto kanina. Lagay na rin po natin itong ating talong at saka yung ating bichuelas. Lagyan po natin ng harina. Siguro mga kalahating tasa ng harina. Yung talagang measuring cup ang gamitin nyo Haluin po natin. Pagkatapos po, batihan natin ng 2 itlog to para magkadikit-dikit. Lagyan ko po ng 1 kutsarang Nor liquid. Tsaka po natin haluin. Na nating tipirin. Meron pa po ako natirang keso. Kalahating tasa ng ginayat na keso. Isama na rin po natin. Di po ba maganda? May gulay pang kasama. Medyo masustansya. Sandali po, kakaukin ko na Luto na ito Ganda ng pagkakaprito Tingnan nyo po. Prito pa natin yung natitira. Malalaki po itong aking ginawa. Ang isa kasyang-kasya sa isang tao at sa isang baby. Yun. Tingnan natin. Buong buo Ganda. Yung ating ulam buong buo. Itong pang baby. Yun. Hahanguin ko na po Yun. Lalagay ko na po sa isa pang malukong at hindi magkakasya din Gandang ganda Ito yung para sa baby, yung maliit. Gagawa po tayo ng sarsa Maglagay po tayo siguro ng 2 kutsarang butter. Hindi. Yan, ganyan. Konti lang. Pag tunaw na po lagyan na po natin ng toyo. 4 na kutsarang toyo. 1 kutsarang Nor. 3 kutsarang ketchup. 1 tasang tubig. Konting pamintang durog. At haluin po natin at hayaan na nating malusaw yung ketchup. Lagyan po natin ng konting asukal para may konting tamis. Tapos po maghanda tayo ng pampalapot. Yun. Tsaka natin isama din Tikman nyo na baka walang lasa. Kapag ka po malapot na lagyan po natin ng sibuyas na mura para maganda. Ganon. Kung kakain na po kayo lagyan po natin ang ating torta. Di nakaraos. Yan ang mga ulam na wala kayong maisip torta agad. Lutong-luto dahil pinrito na natin So parang hindi siya masyadong malabsak. Crispy-crispy ng konti.
Okay na okay. Magsasaing na po ako. Gusto yung dumaan. Marami na akong ginawang torta eh. Sa likod po kayo dumaan ha. Patitikimin ko kayo. Okay po ba? O bukas, ibang ulam naman. Mura at saka madaling lutuin, masustansya. Lalagyan natin ng gulay, syempre.